Paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago ang anyo ng transportasyon kasabay sa pagunlad ng teknolohiya at pagbabago ng pangailangan ng lipunan. Sa Pilipinas, kung saan ang trapiko, pagtaas ng presyo ng gasolina at pang-araw-araw na gastusin ay patuloy na suliranin ng maraming mamamayan, nagiging mahalaga ang paghahanap ng alternatibong paraan ng pagbiyahe na mas praktikal at abot kaya. Isa sa mga produktong lumitaw bilang sagot sa ganitong pangailangan ay ang mga electric vehicle at kabilang sa mga brand na naging popular sa bansa ay ang NWOW. Ang NWOW ay hindi lamang isang sasakyan kundi simbolo ng paglipat mula sa tradisyonal na paggamit ng fossil fuel patungo sa mas modernong teknolohiya ng electric mobility. Ang NWOW ay isang electric vehicle brand na nagmula sa China. Ang opisyal na kumpanya sa likod nito ay ang NWOW Technology Corporation Ltd na itinatag noong 2013 sa Wuxi City, Jiangsu Province sa China. Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang lumaganap ang electric mobility sa maraming bahagi ng mundo. Ngunit sa China ay mabilis na umusbong ang industriya ng electric vehicles dahil sa laki ng populasyon, pangangailangan sa murang transportasyon at suporta ng pamahalaan sa mga proyektong naglalayong bawasan ng polusyon. Dito nakita ng NWOW ang oportunidad na lumikha ng mga sasakyang di kuryente na hindi lamang moderno, kundi abot kaya para sa masa. Ang focus ng kumpanya ay paggawa ng electric bicycles, scooters, tricycles at kalaunan ay electric motorcycles na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pangalan ng brand na NWOW ay karaniwang iniugnay sa kahulugang New Ways of World na nagpapahiwatig ng hangarin nitong magbigay ng bagong paraan ng paggalaw sa mundo. Ang pilosopiya ng kumpanya ay nakasentro sa paniniwala na ang transportasyon ay dapat maging mas simple, mas mura at mas environment friendly. Sa halip na umasa sa gasolina na patuloy na tumataas ang presyo at nagdudulot ng polusyon, nais ng NWOW na itulak ang paggamit ng kuryente bilang pangunahing source ng enerhiya. Sa loob ng ilang taon, lumawak ang operasyon ng kumpanya at nagsimulang mag-export ng kanilang mga produkto sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga bansa sa Southeast Asia. Ang pagpasok ng NWOW sa Pilipinas ay naganap noong 2017 sa pamamagitan ng pagtatatag ng NWOW International na matatagpuan sa Carmona, Cavite. Ang lokal na sangay na ito ang nagsilbing tulay sa pagitan ng Chinese manufacturer at ng merkado ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-i-import ng mga unit at piyesa mula sa China at pag-assemble ng mga ito sa bansa, naging mas mabilis at mas epektibo ang distribusyon ng produkto. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nakatulong sa pagpapalawak ng brand, kundi nagbigay rin ng trabaho at lokal na presensya sa industriya ng electric vehicles. Maraming dahilan kung bakit mabilis na tinanggap ng merkado sa Pilipinas ang NWOW. Isa sa mga pangunahing salik ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Para sa maraming Pilipino, lalo na ang mga minimum wage earners, estudyante at small business owners, malaking bahagi ng kita ang napupunta sa pamasahe o panggasolina. Ang electric motorcycle ng NWOW ay nag-aalok ng alternatibo kung saan ang gastos sa kuryente ay mas mababa kumpara sa paggamit ng regular na pagbili ng gasolina. Bukod dito, mas kaunti rin ang maintenance na kailangan dahil wala itong makina na nangangailangan ng langis, spark plug at iba pang pyesa ng internal combustion engine. Sa usapin ng pagmamayari, mahalagang linawin na ang NWOW ay hindi pag-aari ng isang Pilipino sa global na antas. Ang pangunahing kumpanya ay pag-aari at pinamumuno ng mga Chinese executives. Gayunpaman, ang operasyon sa Pilipinas ay pinangunahan ng mga lokal na korporasyon na itinatag ni Kang Dingwu na siyang nangasiwa sa pagpapakilala at pagpapalawak ng brand sa bansa. Dahil dito, may lokal na pamamahala at desisyon ng NWOW Philippines kahit na ang teknolohiya, disenyo at pangunahing produksyon ay nagmumula pa rin sa China. Kung tatanungin kung ang NWOW ba isang Pinoy brand, ang sagot ay hindi sa pinagmulan. Hindi ito likha ng Pilipinong inhinyero o kumpanya at hindi rin sa Pilipinas ginagawa ang pangunahing manufacturing. Gayunpaman, dahil sa lawak ng operasyon nito sa bansa, lokal na assembly at pagtuon sa pangailangan ng mga Pilipinong mamimili, marami ang nagkakaroon ng impresyon na ito ay isang lokal na brand. Sa ganitong konteksto, mas tama itong ilarawan bilang isang international brand na matagumpay na nakaangkop sa lokal na merkado ng Pilipinas. Isa sa mga pinakamatibay na dahilan kung bakit naging popular ang NWOW ay ang presyo ng kanilang mga motorsiklo. Ang price range ng NWOW electric motorcycles sa Pilipinas ay karaniwang nagsisimula sa humigit kumulang 20,000 piso para sa mga basic at entry-level models
at maaaring umabot hanggang 70,000 piso para sa mga mas advanced at mas malakas na unit. Kung ikukumpara sa tradisyonal na motorsiklo na may kaparehong gamit, mas mababa ang initial cost ng NWOW at mas mababa rin ang pangmatagalang gasto sa maintenance at operasyon. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakakabili ng NWOW kahit walang malaking puhunan. Pagdating sa mga modelo, may ilang unit ang mas namumukod tangi sa bentahan. Ang mga scooter type models tulad ng NWOW WSP, TK10 at ARS ay kabilang sa mga pinakamabenta dahil sa kanilang simpleng disenyo, sapat na bilis para sa city driving at pagiging praktikal na pang-araw-araw na paggamit. Ang NWOW V11 naman ay tinuturing na isa sa mga flagship models ng brand na may sporty na itsura at mas mataas na specifications. Kaya ito ang isa sa mga pinakamahal ngunit pinaka-pinapangarap ng maraming riders. Gayunpaman, hindi naging perpekto ang paglalakbay ng NWOW sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing kontrobersiya na kinaharap ng brand ay ang issue ng battery life at actual range. May mga gumagamit na nagsabing ang distansyang kayang marating ng motorsiklo sa isang fully charged ay mas mababa kaysa sa ina-advertise. Ang ganitong issue ay karaniwan sa electric vehicles dahil ang aktual na performance ay nakadepende sa bigat ng rider, bilis ng takbo, kondisyon ng kalsada at paraan ng paggamit. Sa kabila nito, patuloy na sinusubukan ng kumpanya na pagbutihin ang kanilang battery technology. Mayroon ding mga reklamo tungkol sa after-sales service at availability ng spare parts, lalo na sa mga probinsya kung saan limitado ang authorized service centers. Para sa ilang mamimili, ito ay nagiging hadlang sa pagbili dahil sa takot na mahirapan sa maintenance kapag nagkaproblema ang unit. Dagdag pa rito ang kakulangan ng sapat na kaalaman ng ilang mekaniko sa electric vehicle technology na nagpapahirap sa repair sa mga lugar na malayo sa mga pangunahing lungsod. Isa pang hamon para sa NWOW ay ang infrastruktura ng kuryente sa Pilipinas. Bagamat maaaring i-charge ang motorsiklo sa bahay, hindi lahat ng lugar ay may stable at maasahang supply ng kuryente. May mga lugar na madalas nawawalan ng kuryente na nagiging sagabal sa regular na paggamit ng electric motorcycles. Mayroon ding kalituhan sa ilang lugar tungkol sa regulasyon ng rehistro ng electric vehicles na minsan ay nagdudulot ng problema sa paggamit ng mga ito sa pampublikong kalsada. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy pa ring lumalawak ang merkado ng NWOW. Ang mababang gasto sa operasyon, tahimik na takbo at pagiging environment friendly ay patuloy na umaakit sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataang mas bukas sa bagong teknolohiya. Ang social media at online communities ay naging mahalagang salik sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa brand, kung saan ang mga karanasan ng mga gumagamit ay malayang na ibabahagi, positibo man o negatibo. Sa mas malawak na pananaw, ang NWOW ay hindi lamang isang motorsiklo kundi bahagi ng mas malaking pagbabago sa sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Ito ay sumasalamin sa unti-unting paglipat ng bansa patungo sa electric mobility. Bagamat marami ang kailangang ayusin at pagbutihin, malinaw na ang NWOW ay isa sa mga brand na nagbukas ng pinto para sa pagtanggap ng electric motorcycle sa lokal na merkado. Sa pagtatapos, masasabi na ang kasaysayan ng NWOW motorsiklo ay kwento ng isang dayuhang brand na matagumpay na nakahanap ng puwang sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi man ito isang tunay na Pinoy brand sa pinagmulan, naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng maraming mga mamamayan. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hamon, nananatiling mahalagang opsyon ng NWOW para sa mga naghahanap ng abot kaya, praktikal at makabagong paraan ng transportasyon. Sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya at pagbabago ng panahon, ang NWOW ay nananatiling simbolo ng pagbabago at pag-angkop ng Pilipinas sa hinaharap ng electric mobility.